Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po nandito na naman po tayo sa ating programa, no? So, at syempre bago ang lahat, binabati po na po natin ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang lahat po ng mga Pilipino na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay nandito upang magsalita at magpahayag ng ating mga saloobin, ng ating opinyon, ng ating reaksyon tungkol po sa mga nangyayari po sa ating bansa, no? So, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, ay papanoorin po natin at bibigyan po natin ng reaksyon. Ito po naging pahayag po gagawin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito, panoorin po natin. Special instructions for Cebu, sir? Ako, Cebu. Cebu muna, sir. Well, Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. We had scheduled for him to come here, but instead he had to go to Cebu. We are still assessing the damage there, but the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. We're here now because Masbate was completely hit. Suffered a solid hit from Opong. They were only recovering. They were still recovering from Emong. Tinamaan na nito. So severe damage talaga ang nangyari. Ang problema, some of the services have been interrupted. Although the hospital continues to function, yung kuryente baka matagalan pa ng konti. But because we have to be very sure that it's safe bago natin iyon ang kuryente. Yung mga sa DSWD na mga assistance, cash assistance at saka food packs, kompleto naman tayo. Nakapag-respond sila within less than 24 hours, nandito na sila. Because we already knew that kailangan magpa-reposition ng mga food packs, etc. So that's all right. We have food packs, we have hygiene packs, the DOH is continuing to go through the evacuation centers to make sure that everybody's okay. At gagamutin yung mga iba. They have come, nagdala na rin sila ng gamot para doon sa mga nangangailangan ng gamot. I think that we have attended to most of the problems. Yung pinakamalaking problema na hindi pa natin bigyan ng atensyon, yung kakulangan ng cash. Dahil hindi makapag-withdraw yung tao. Dahil sarado yung mga bangko, walang kuryente, walang internet. So, that's the problem that we have to solve now. Paano makapag-provide ng para makapag-withdraw, hindi naman ito cash assistance, para makapag-withdraw yung tao ng sarili nilang pera sa bangko. And that's what we have to do. Mukhang ang solusyon ay talagang magdadala tayo rito ng napakaraming cash. So, yun ang isusunod namin. Yun ang pinaka-kulang na hindi pa namin nagagawa at all. Hindi namin alam. Sa ibang lugar, hindi naging problema yan. Although, hindi na ngayon problema ngayon dito sa Masbate. They're going all the way to Legazpi to withdraw money. Kung saan-saan pumupunta, they go to anywhere that makautang. Yun lang. Walang nagpapautang ngayon. Siyempre, dahil ganito. So, it's a problem. It's a problem that we're going to have to solve very, very quickly. We have I have a report from Secretary Ralph Recto that there are 2 land bank branches that are open. Pero malalayo. One in the Masbate City and the other one is in Kakainan, which is 2 hours? 2 hours away from here. So, very inconvenient para sa tao, but we'll try to improve that situation as soon as we can. The overwhelming ang damage dito, talagang
ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naaalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Kaya we have to do a lot of work para ma-recover lahat, makabawi ang tao. Sa Department of Agriculture, we are already going to provide cash assistance with malaki rin ang damage. Dahil aani tayo, October eh. Lahat naman ng sa karamihan ng Pilipinas, the harvest season is just beginning. Kaya marami talagang nasira. We will have to provide again cash assistance to the farmers. Una-una. Pangalawa, we will have to process the crop insurance. Now, meron naman silang crop insurance pero kumisa matagal yung proseso. Kaya habang inaantay yun, ay pwede tayong kumuha sa cash assistance. Nag-release ako ng 100 million na LGSF, Local Government Support Fund, para magamit dahil nahihirapan na ang provincial government para na makakapagbayad sa lahat ng kailangan gawin. They have had to already realign many of their initiatives. So, sa Department of Agriculture, we will do what we always do. Okay, so yun po mga minamahal ko mga kababayan, no? Nakita niyo naman po kung gaano po kabilis kumilos ang ating mahal na Pangulo. Yan ba yung weak leader na sinasabi po ni Sara Duterte? Kasi meron po akong naalala sa mga sinabi po ng tukmol na ito na si Sara Duterte, wala daw nagawa na proyekto ang ating Pangulo. Puro lang siya paninira. Nakita niyo naman po mga minamahal ko mga kababayan. Bagamat ang tawag sa kanya busy presidente, pero hindi po siya busy. Busy siyang maggala, busy manira, busy gumastos ng pera ng taong bayan, busy sa pagnanakaw. Doon siya naging busy, pero sa pagtulong at sa paggawa, wala. Pero mo na may narinig pa akong salita na nung nagpatawag siya ng conference. Abay, todo paninira niya. O kagaya na lamang po nito, mga minamahal ko mga kababayan, panoorin po ninyo. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. Tingnan nyo. Sabi ni Sara, meron ba daw tayong nakitang na itutulong ang administrasyong ito sa bayan? Siya din ang sumagot agad, wala. Ang tanong ko sa iyo, malandi ka. Ikaw meron ka bang naitulong? Puro pasakit, magmula pa siya tatay mo, putang ina mo ka. Puro lang naman pasakit, pahirap, gutom, gulo ang inabot ng bansa sa inyo. Mga punyeta kayo. Ang galing-galing mo magsalita. Ikaw meron ka bang ginagawa? Ngayon nga lang eh. Mga minamahal ko mga kababayan eh. So sa pin ng nangyari doon sa Bugo, wala, tatawa siya na ayaw niya magbigay ng pera. Magbibisi-bisihan na naman yan. Alala niyo yung bagyo? Tingnan nyo. Yung nangyaring bagyo dyan sa Masbate, may Sara Duterte pa pumunta dyan? Wala. May Bongo pa na pumunta? Wala. May malasakit center ba doon? Na tumutulong? Wala. Sino lang ang nagpapakahirap? Sino ang nandoon? Sino ang nabibilad sa araw? Sino ang umaharap sa mga tao para tulungan sila? Nakita niyo naman, sa Masbate pa lang yun. Nag-release na agad ang 100 million para ma-resolve ang problema ng ating mga kababayan. May Sara Duterte ba pumunta doon? Bakit hindi ginawa ni, imbes na sinasabi ni Bongo na bibigay niya yung kanyang pondo kay Sara Duterte, ba't hindi na lang siya pumunta doon? Total, meron naman siyang malasakit center. Bakit ayaw yung dalhin doon? Ito, aking bahagi ng aking pera, bibigay ko sa inyo para makatulong sa inyo.
Di ba? Oh, nakita nyo? Magaling lang po magsalita. Magaling lang magpanggap itong babaeng pokpok na to. Mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, magaling lang manira. Magaling lang magsalita na kung ano-ano. Napakahusay. Pero wala namang nakikitang maganda sa kanya. Wala namang siyang nagagawang mabuti. Kung tatanungin natin mga Pilipino, kung kwentahin natin, sino bang mas nakagawa ng mabuti para sa taong bayan, siyempre lalabas pa rin dyan. Ang mabuti, ang ating mahal na Pangulo. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Hindi siya nagtataas tayo ng bangko dito. Balita ko nga po, kaninang umaga lamang po, mga minamahal ko mga kababayan. Nagpadala na po agad ng tulong ang ating mahal na Pangulo sa buong Cebu Island o sa probinsya ng Cebu. Nagpadala agad ng tulong. Kung di ako nagkakamali, ay nasa 300 million na halaga ng pera ang kanyang itinulong agad. Dahil sa dami ng nasalanta. No? Si Sara nasaan? Nasaan siya? Nanonood, gumagawa ng diskarte, gumagipag-meeting para sirain si Romualdez, sirain si PBBM, sirain yung kahit sino na sa tingin niya magiging sagabal sa kanya. Yun lang yung kanyang ginagawa ngayon. Diba? Tapos ang lakas-lakas mag-rally, ang lakas-lakas ng loob ng Marcos, resign. Putang ina mo ka. Ikaw yung mag-resign. Dahil wala kang ibang ginawa kundi pagpasarap, gastusin yung pera ng taong bayan. Diba? Nakawin ng pera ng taong bayan, gumawa ng istorya, gustong mangagaw ng kapangyarihan kahit hindi naman bagay. Gusto maging presidente. Sa kanyang pagiging DepEd secretary pa nga lang, masasabi mo na sa lahat ng DepEd, naging DepEd secretary, siya ng pinakagunggong, pinakatanga, pinakabobo, pinakawalang niya, pinakainutil. DepEd pa lang yun ha. Hindi pa buong bansa ang pinaglilingkuran niya. Ano nangyari? Yung mga estudyante, pinakain niya ng bulok, pinangain niya ng naaagnas, ninakawan pa niya yung budget para sa mga estudyante, para sa mga teachers, ninakaw niya, budget para sa mga eskwelahan, ninakaw niya. Ginamit pa niya yung ahensya para makakuha ng confidential fund at saka intelligence fund. Diba? Sa tingin ninyo, hindi niya gagawin niya, pagiging Pangulo siya. Mas grabe pa. Baka magulat na lang tayo, 23 trillion ang mawawala sa atin. Diba? 23 trillion ang ibibigay niya sa ating mga balikat. Napapasanin natin magmula sa ating mga anak. Kitang-kita niya na yung pagmumukha. Sa totoo lang, naririnig ko lang yung salita itong pag nakikita daw nila si Sara, nasusuka sila. Pero ako ngayon, sa totoo lang, makita ko lang yung mata at saka yung kilay. Wala na, sukon-suka na ako. Halos wala na akong ganang kumain. Sa totoo lang, talagang sukon-suka ako sa babaeng ito. Ang kapal ng mukha, nakakapagsalita pa rin hanggang ngayon. Kung ano-ano pang sinasabi, talagang masasabi, napakakapal ng pagmumukha. Diba? Ngayon, tignan natin kung ano magagawa ni Sara. Tignan natin kung ano magagawa ni Bongo. Nasaan yung malasakit, center mo? Sige nga. O, tignan nyo. Walang imik. Yung mga kupal ng mga senador. Walang imik. Maliban lang kay Rapi Tulfo. Kay Erwin Tulfo, dahil matagal na tumutulong yan. Wala na tayong masasabi dyan. Di ba? Maliban lang kay pati kay Titi Soto. Matagal na tumutulong yan sa pamamagitan ng Itbulaga. Dahil isa yan sa mga financer para makapagbigay ng tuwa sa mga Pilipino sa buong bansa. Ping Lacson, balita ko, nagpaabot din po ng daan-daang milyon sa Cebu, sa Masbate. Pero si Jinggoy, si Villanueva, na nalaman na nagnanakaw sa pera ng taong bayan, wala. Di ba? Ganyang kainutil yung mga politikong gusto ninyo. Ganyang kawalang niya. Ganyang kawalang silbi. O, ito pang masama. Naalala niyo yung tulay sa Cebu?
na nawasak. Yan po ay proyekto po ng nakaraang administrasyon. At nalaman po, kaya nabiak, kaya nasira dahil halos 2 o 3 baka lang ang inilagay. Tapos ang lakas magmalaki nung nakaraang bil ni ni Sara. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tumutulong na ang lindol para makita ko ano-ano mga proyekto. Yung nilaro lang na puro substandard. Diba? Makikita ngayon, pupunta doon si Vince Dizon eh. Aalamin niya. Balita ko nga, check upin lahat ng mga gusali na kung saan ay binadgetan ng gobyerno. Maliban lang sa mga gusali na kagaya ng SM, Robinson, Gaisano, hindi na yan sakop na ano. Ewan ko lang kung mga diskaya pa rin ang gumawa. Pero wow, sa lahat ng mga gusto magpagawa ng building, mga kung ano man, huwag kayo papagawa sa mga diskaya. Dahil sigurado mas maraming ibubulsa ng mga walang yan. Diba? O, nakita nyo? Ganyan kahusay ang ating mahal na Pangulo. Hindi siya masalita, hindi siya makikita mo lang nandoon na siya sa isang lugar. Hindi kagaya ng isang babae dyan na puro salita, puro paninira, pero wala naman siya sa mga eksena na kung saan kinakailangan siya ng mga Pilipino. Diba? Kaya dahil wala siyang magawa, di niya kaya, wala siyang may pakita, puro paninira na lang. Dahil wala naman siyang alam eh. Diba? O kaya nga siya galit na galit kay Claire Castro eh. Magaling magsalita, magaling manira, pero binanatan siya ni Claire Castro. Totally failure ka sa DepEd. Tapos ang lakas-lakas mong magsalita. Kung ako kay Sara, manahimik siya. Dahil wala siyang naging magandang imahe. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Lalong-lalo na sa mga taga-Davao ng mga estudyante. Sinusuka na rin siya ng mga estudyante doon. Sa totoo lang, sinusuka siya ng mga estudyante doon. Nagwiwelga yung mga estudyante doon at gustong-gusto siyang palayasin ng mga estudyante. Mismo dyan sa Davao City. Kung hindi ko lang naitago na kasi nawala ko lang kasi yung video na kung saan ay nai-record ko yung kung saan ay gustong-gusto ng paalisin si Sara ng mga estudyante dyan sa Davao. No? Dahil nalaman nila na ninanakaw lang ni Sara yung pera ng taong bayan. Diba? So, congratulations po sa ating mahal na Pangulo. O, nakita niyo naman kung paano kumilos ang ating mahal na Pangulo. Hindi sa salita, kundi sa gawa. So, yan po ang ating mahal na Pangulo. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng pamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.